Pala, kami po'y nagpapasalamat unang-una sa kapitan po ng barangay na ito, kay Kapitan Antoinette Lacam, sa pagpapahintulot po sa amin na magkaroon po ng ganito pong pagpapahayag ng salita ng Diyos na libre. Hindi po kami manghihingi ng kahit ano. Yung po mga sobre po na ipapamahagi namin, hindi po sobre yan. Yan po ay hindi po pala yan sobre, yan po ay mga pamphlet kung saan po nakasulat yung pong aming pong nais ibahagi sa inyo. Kaya po wag po kayong mahiya o matakot na kunin po yung mga yan dahil po libre po yan. Hindi po yan ibinebenta at hindi po kami nanghihingi po ng kahit ano po na donasyon o love gift sa inyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang katotohanan na mayroong Diyos. At papaano po tayo makatitiyak na talagang mayroong lumikha sa atin at mayroong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siguro po sa inyong buhay ay may pagkakataon na inyo na pong naranasan na nagtatanong kayo, lalo na po pag dumarating po ang inyong mga pagsubok, ang mga mabigat na pagsubok, karamdaman, o kaya po pag wala po tayong pinansyal at nasa kagimitan, ay alam ko po na lahat tayo ay nakaranas na magtanong sa ating sarili, sa ating puso at isip, kung talagang may Diyos, bakit pinahihintulutan niya ang mga pagsubok, ang mga karamdaman sa ating buhay. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga katotohanan, mga ebidensya na talaga pong totoong may Diyos. At ang una pong ebidensya na totoong may Diyos ay ang kanyang sangnilikha. Ang lahat ng mga bagay natin pong nakikita, ang araw, ang bituin, ang ulap, ang langit, ang dagat, at maging tayo mismo ng mga tao ay patunay na talaga pong may Diyos. Sapagkat sinasabi po sa awit 19, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang langit ay naghahayag ng kadakilaan ng ating manlilikha, ng ating Diyos. At sinasabi rin po sa Roma 1:20, mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng Diyos sa mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala nang maidadahilan ang tao. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang mga kalikasan, ang hindi man nakikita o nakikita man ang mga bagay na ginawa ng Diyos ay naghahayag ng walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng manlilikha. Kung makakita po ako ng isang relo sa gitna ng bukid, hindi ko po iisipin na ito'y lumitaw na lang at naging relo nang wala pong pinagmulan o wala pong nagdisenyo. Kaya po ang naturang relo ay nagpapatunay na may gumagawa ng relo. Hindi po pwedeng sabihin na ang relo ay nandoon na sa simula't simula pa. Kung hindi po yung relo na yon ay may gumawa. Kaya po yung nagpapatunay na may gumawa doon sa relo. At base po doon sa disenyo ng relo, iisipin mo na may matalinong lumikha doon. Sapagkat nakikita natin na napakalayo ng kaibahan ng disenyo ng relo at gayon din naman, tugma ito sa disenyo ng nilikha ng Diyos ng ating mundo. Kung ikukumpara natin ang relo sa mundo, ang mundo din po ay may kaayusan. Hindi pwedeng ang mundo, ang lahat ng nilikha ay nalikha ng ganito na lamang o nanggaling lamang sa wala, gaya po ng sinasabi ng siyensya na tinatawag na Big Bang Theory, na ang mga bagay daw po na nakikita natin ay nagmula sa isa pong sumabog na araw. At yung araw na yon na sumabog ay nagkapira-piraso at kumalat sa buo daw pong sangkalawakan at yun daw po ay lumamig at naging mga planeta at isa doon ay ang ating mundo. Ngunit ang siyensya po ay hindi makapagpapahayag ng buong katotohanan sapagkat kahit po yung sinasabi ng siyensya na pumutok o yung Big Bang Theory na yon, na isang araw na pumutok, ay hindi rin po nila malaman kung saan ang galing. Kaya po ang siyensya ay walang hanggang pagtuklas o walang hanggang paghahabol doon sa sino ba talaga ang lumikha dahil hindi sila naniniwala
na may lumikha, kaya po hindi nila matanggap na may lumikha ng lahat. Ngunit sinasabi po ng salita ng Diyos na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lumikha ng lahat ng bagay. Doon po sa Genesis sinasabi, sa simula pa ay Diyos at nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kaya po ang pananampalataya na may Diyos at may lumikha ay nangangailangan ng pangunawa na mayroon ng noon pa ay mayroon ng persona na hindi siya nilikha at siya ay walang hanggan. At yon ay ang Diyos. Kung makakita rin po ako ng isang mensahe na nakasulat sa pamamagitan ng mga simbolo, hahanap ako ng isang taong may kakayahang magbasa ng mga simbolo na yon upang tulungan akong maunawaan ang nakatagong mensahe. At iisipin ko na ang pinagmulan at ang sumulat ng naturang mensahe ay isang napakatalinong tao. Kaya po, ang ating din pong katawan ay may tinatawag na DNA. Ito po ay code na patuloy na tinutuklas sa mga siyentipiko. Ang sabi ng mga siyentipiko, yun daw pong DNA ng tao, doon daw po makikita yung kutiko kung saan daw po yung nagtatakda kung magiging ano ka, kung magiging lalaki ka, kung magiging babae ka, kung ano ang iyong magiging sangkap. At ang DNA code, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ang gumawa. Ang sabi po sa awit 139, nilikha ako doon ng Diyos sa tiyan ng aking ina na bata. At ang Diyos ang siya pong humuhubog sa lahat ng ating bahagi ng katawan. Kaya po yung pong siyensya, ayaw tumanggap na mayroong pong gumawa, nagdisenyo, pero sinasabi ng salita ng Diyos na kahit na ang tao, ang DNA code ay nilikha din ng Diyos. At tayo po ay nilikha ng Diyos sa tiyan ng ating ina. Kaya po wala pong aksidente sa butan, wala aksidenteng nangyari sa buong mundo at maging sa nangyayari sa buhay ng bawat tao. Hindi po aksidente na narito ka ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi aksidente na narito ako ngayon at kinatagpo ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat po ng mga nangyayari sa mundo, sa buhay ng tao, yun po ay itinakda ng Diyos. Dahil siya po ang matalinong Diyos at nagtakda ng lahat ng mangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang sabi po sa mga ngaral 3:11, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanais na alamin ang bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya po ang sinasabi po ng aklat ng mga ngaral, ang bawat panahon ay tinakda ng Diyos at ang tao ay binigyan ng Diyos ng pagnanais na alamin ang Diyos. Ngunit ang tao ay walang kakayahang maunawaan ang Diyos, malibang ang Diyos ang siyang magpaunawa sa Kanya kung sino ang Diyos. Napakaliit po kasi ng kaalaman ng tao na hindi natin kayang kilalanin ang walang hanggan. Kaya po ang kailangan ang Diyos ang magpapakilala sa Kanyang sarili upang maunawaan ng tao na may hangganan ng kaisipan kung sino ang walang hanggang Diyos. Kaya po ang pangangaral po ngayon ng Kanyang salita ay ang paraan ng Diyos upang maipakilala niya ang kanyang sarili sa sino man pong nagnanais na kumilala sa kanya. At yun po ang isa pa sa katibayan na mayroong Diyos. Yung pong likas sa tao ang kaisipan na mayroong Diyos. Likas sa tao na siya po ay mayroong pong konsensya, na ang konsensyang ito ay iniligay ng Diyos sa lahat ng tao upang ang tao ay maghanap sa Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo at magtataka kayo, kahit hindi pa kayo nakakabasa ng Biblia, kahit hindi kayo nakakapakinig ng pangangaral, kahit walang nagsasabi sa inyong may Diyos, likas sa inyo na isipin na may Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, inilagay ng Diyos sa tao ang pangunawa na mayroong lumikha sa Kanya. At yun po yung ating konsensya. Ang konsensya natin ay nagsasabi sa ating lalo na pag tayo po'y nagkakasala na meron po tayong binaviolate batas, na meron po tayong hindi sinusunod na mga kautusan, bagamat di natin alam kung sino yung notify ng utos na yon na ating sinusuway. Kaya po ang ating pandaman sa mga bagay na walang hanggan ay nakikita sa dalawang paraan, sa konsensya natin at sa likas natin na pagsamba.
Likas din po sa bawat tao na sumamba, kahit hindi niya kilala ang kanyang sinasamba. Kaya po ang bawat sibilisasyon sa kasaysayan ay may pinapahalagahang mga moral na batas dahil sa kanyang konsensya at nakapagtatakang kapareho ng iba't ibang kultura sa iba't ibang panig ng mundo ang lahat ng kanilang kinikilalang tama at mali. Halimbawa po sa tribo sa Africa, alam nila na tama na mali ang pumatay at tama ang sumagip ng buhay. Sino ang nagturo sa kanila nun kung wala pong Diyos? Dahil po iniligay ng Diyos sa tao at konsensya yung pangunawa sa tama at mali. Kaya po ang lahat ng tao ay may ganoong likas na kaalaman. Bagaman nga lang at hindi niya kilala kung sino talaga ang Diyos na yon na nagbigay sa kanya ng kakayahan. Kaya po, halimbawa, ang pagmamahal ay pinupuri sa buong mundo. Ang pag-ibig sa kapwa ay pinupuri sa lahat ng kultura, samantalang ipinagbabawal at kinokondena naman ang pagsisinungaling. So kahit walang nagturo sa taong magsinungaling, pag nagsinungaling ka, nararamdaman mo na inuusig ka ng iyong konsensya, kaya yun ang katibayan na may Diyos, kasi bakit may ganoong pag-iisip ang tao na likas, na siya ay kailangan sumunod sa mga batas, sa magandang moralidad. Sinasabi po ng salita ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po ang tao ay may likas na damdaming umiibig dahil ang tao ay nilikha sa langit ng Diyos. Ngunit may isa pa pong paraan ang Diyos sa pagpapahayag sa kanyang sarili. Hindi lamang po ang konsensya ng tao na iniligay ng Diyos sa tao, hindi lang ang sanilikha na kung saan makikita ng Diyos na hindi pwedeng lumabas ang lupa, ang langit, ang mga ulap, ang dagat, nang likas na lang sa kanyang sarili. Nakikita ng tao na may lumikha sa pamamagitan ng mga sangnilikha sa kanyang mga nakikita sa kanyang kapaligiran. Ngunit inihayag din po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos na akin po ngayong binabasa, ito ay isang espesyal na kapahayagan ng Diyos. Kaya po ang tawag ng mga theologians sa Biblia ay ito ang love letter ng Diyos sa tao. Mahal ng Diyos ang tao, kaya nais ng Diyos ipakilala ang kanyang sarili. At paano niya maipapakilala ang kanyang sarili? Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga piling tao sa Biblia upang ipasabi sa mga taong iyon kung sino siya, kung ano ang kanyang kalooban. Kaya po ang ginawa ng Diyos, kumausap po siya ng mga piling tao sa kasaysayan, halimbawa po si Moises. At sa pamamagitan po ni Moises, ibinigay ng Diyos ang kanyang 10 utos. Dahil po ang nais ng Diyos, makilala ng tao, malaman ng tao sa isang espesyal na paraan na nakasulat na hindi lang nakuhula ang tao kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya po alam natin ngayon na talagang totoong bawal ang magnakaw. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos na ibinigay niya kay Moises na huwag kayong magnanakaw. Dati konsensya lang. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi niya isinulat sa konsensya ang kanyang utos. Kundi po kanya sa aklat. Upang tayo po, kung atin pong babasahin, pakikinggan ang salita ng Diyos, makikilala natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang katangian. Kaya po, ang ginawa po ng Diyos, binigay niya ang Biblia. Meron pong nagsabi sa akin, yan ang Biblia ay sulat lang ng tao. Bakit ako maniniwala dyan sa Biblia na galing sa Diyos? Ang sagot ko po sa kanya, salamat na lang, tao ang pinasulat ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kaya din niyang pasulatin ang kalabaw. Pero ano ang isusulat ng kalabaw kung siya ang pasusulatin ng Diyos? Ang mababasa natin sa Biblia, kung ang kalabaw ang pasusulatin ng Diyos, edi puro o nga. Pasulatin ng Diyos. Dahil ang Diyos, kaya niyang gawin yon. Pero ano mababasa natin sa mga pahina ng Biblia kung ibon ang pinasulat ng Diyos? Siyempre, chirp, yun po ang salita ng ibon. Kaya po ang ginawa ng Diyos, tao ang kanyang kinausap at tao ang kanyang pinasulat kasi tao po ang babasa. At ito po ay espesyal
nakaparaanan ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Kaya po ang salita ng Diyos ngayon ay pinapangaral sa buong mundo. Dahil hindi pa tayo nagtataka bakit may Biblia. Bakit ang Biblia sa loob ng 1,500 taong mahigit ay narito pa rin. Sa lahat ng aklat, ito ang pinakapipigilan ng tao. Si Voltaire noon, ipinasunog niya ang lahat ng Biblia. At sinabi niya, habang hawak ang isang Biblia, darating ang panahon, wala ng Biblia sa mundo. Ngunit pagkamatay ni Voltaire, yung kanyang palimbagan, ang ginawang palimbagan ng Biblia. Si Hitler, kanyang hinadlangan ang Biblia, pinagpapatay niya ang mga Hudyo. At milyong-milyong Hudyo ang pinatay ni Hitler noong panahong iyon. Ngunit kailanman ang Biblia ay hindi nawala sa kasaysayan. At sa katotohanan, ang Biblia po ngayon ay nasa lahat na ng tahanan ng tao. Kaya po ginawa ng Diyos ang himala na ang Biblia ay kanyang ipinasulat sa tao at ngayon kanyang iningatan. At ngayon ay pinapangaral sa lahat ng tao sa buong mundo sa pamamagitan ng ganitong klaseng pangangaral. Alam po ba ninyo na ang unang pangangaral ay sa kalsada? Ang unang pangangaral sa bagong tipan ay sa kalsada ng Jerusalem. Haba pong si Pedro at ang mga apostol, ipinadala ng Diyos sa kanila ang banal na Espiritu, sila po'y lumabas mula doon sa bahay na kanilang pinagtitipunan. At sila po'y nangaral sa kalsada ng Jerusalem. At noon po ay nagkakatipon ang libo-libong Hudyo dahil kamamatay pa lamang at kabubuhay na mag-uli pa lamang ng Panginoong Hesus. At napakaraming Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo ang pumunta sa Israel, sa Jerusalem upang sumamba. Ang tawag po doon ay pilgrimage ng mga Hudyo. Nangaral po si Pedro sa kalsada ng Jerusalem at sa kanya pong pangangaral may 3,000 Hudyo ang nanampalataya. At yung 3,000 Hudyo na yon ay nanalig kay Jesus na kanilang ipinako sa krus na siya palang kapahayagan ng Diyos na espesyal sa tao. At yun po ang ika-4 na kapahayagan ng Diyos. Napaka-espesyal. Hindi lamang po ipinasulat ng Diyos ang kanyang salita. Bumaba na ang Diyos sa lupa, buhat sa langit. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, sa inyo, sa akin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na Diyos. Si Jesus po ay hindi tao, siya po ay Diyos, siya po ay Espiritu, siya ay kasama ng Diyos Ama sa simula pa, Juan 1:1. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At sa 14 ng Juan, sinabi, nagkatawang tao ang Diyos, ang salita ng Diyos, at nanahan sa piling ng mga tao. O hindi na lamang po nagkasya ang Diyos sa pagpapasulat sa kanyang salita. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos ay abstract lamang. Narinig lang sa tenga. Pero ang gawa ng Diyos, bumaba na mismo siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ang kapahayagan ng Diyos. Ang sabi sa Hebreo 1:1, nung una nagsalita ang Diyos sa ating sa iba't ibang kaparaanan, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga pinili ng Diyos, tagapangaral. Ngunit sa panahong ito, sa huling panahong ito, nagsalita na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Si Jesus ang pinaka-espesyal na kapahayagan ng Diyos. Hindi lang isinulat ng Diyos sa kanyang salita, iniibig ko kayo. Pwede naman pong ipasulat din ng Diyos o isulat ng mga anghel sa mga ulat. Ang salita, iniibig ko kayo lahat. Pero hindi po yun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, tao ang kanyang anak at ipinadala sa atin. 2,000 taon na ang nakararaan. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Si Jesus ay pinanganak, ang anak ng Diyos na hindi dapat maging tao. Pero dahil sa kasalanan ng tao, hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Kailangan niya ang tagapagligtas. Noong unang panahon, para ang Diyos mapawi ang puot niya sa tao, iniutos ng Diyos sa mga Israelita, maghandog sila ng mga hayop. Taon-taon ang tinatawag po nila na yon na Day of Atonement o Araw ng Katubusan. Taon-taon po ang mga Israelita ay pumupunta sa templo at may dala-dala silang mga batang tupa o batang kambing. Ang tawag po doon sa batang kambing at batang tupa ay kordero. Yun po ay batang hayop.
At ang ginagawa po nila, inaalagaan nila itong hayop na ito sa kanilang tahanan. At kanila pong dinadala sa araw ng katubusan doon sa templo upang patayin bilang kanilang kahalili. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kailangan ang tao pagbayaran niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa sa atin dito ang perpektong banal, kaya kailangan nating lahat ang tagapagligtas. Kung wala kang tagapagligtas, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang pinaka-espesyal na kapahayagan niya ng kanyang pag-ibig sa tao. Walang taong makapupunta sa Diyos, pero pinadala niya ang kanyang anak na nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan ng tambuhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Sinabi ni Jesus, siya na ang daan. Siya ang ating tanging tagapagligtas, na siyang tanging makapagdadala sa atin sa Ama sa langit. Pag tayo'y namatay, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lamang po kamatayang pisikal, kundi kamatayang walang hanggan sa impyerno. Pero ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang espesyal na kapahayagan, ang Panginoong Hesus. Yung pong mga Israelita nagdadala ng hayop, at ang gagawin po ng mga pari o saserdote sa templo, ipapatong nila ang kamay dun sa ulo ng kordero na dala ng isang mag-anak. Na yung mag-anak na yon, sila ang nagpakahirap alagaan itong kordero. Pero ang gagawin noong saserdote, pagkatapos niyang ipatong ang kanyang kamay at pagtapat ng mag-anak ang kanilang kasalanan, papatayin ng saserdote yung kordero at papatigisin ang dugo ng kordero. At yun namang pamilyang nagdala dun sa kordero, masasaktan sila kasi alaga nila yon. Kasi yung kordero na yon ay iniutos ng Diyos na kanilang palakihin, at sa tamang panahon sa araw ng katubusan dadalhin yon. Kaya po may kahalili, kailangang may mamatay pag may nagkasala. Ngunit yun po ang ginawa ng mga tao sa lumang tipan. Nag-aanay sila ng buhay ng kanilang mga hayop. Ngunit sabi po sa Hebreo, hindi na hayop na handog, hindi na dugo ang nais ng Diyos na handog. Ang ginawa po ng Diyos, inihandog niya ang dugo ng kanyang sariling anak upang lubusang mapatawad ang kasalanan ng sino mang magsisisi kay Jesus. Sa sino mang magtitiwala sa ginawa ni Jesus na pagtubos sa kanyang kasalanan at tatalikdan ang kanyang kasalanan, at si Jesus ay kikilalanin na kanyang tagapagligtas, mayroon na siyang kaligtasan. Ano po ang sabi ng Juan 1:29? Sabi doon, si Jesus po ay lumapit kay Juan Bautista upang magpabautismo sa umpisa ng kanyang pangangaral na siya ang tagapagligtas. Ang sabi po ni Juan Bautista kay Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Anong ibig sabihin ni Juan Bautista? Si Jesus na ang handog ng Diyos sa ikapagpapatawad mo at ikapagpapatawad ko. Pwede ka nang pumunta sa langit, hindi dahil sa iyong gawa, sapagkat lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang tao po ay hindi maligtas-ligtas dahil pinagmamalaki niya ang kanyang sariling kagagawa, ng kanyang sariling kakayahan. Pag may nangangaral na si Jesus ang sampalatayanan ninyo upang kayo'y maligtas, iisipin nila, nananampalataya naman ako kay Jesus pero hindi sapat si Jesus. Gagawin ko ang aking makakaya para ako maligtas. Magpapabinyag ako, magpapakumpil ako, magkukumpisal ako, nagkukomunyo naman ako, nagsisimba naman ako. Kaya kong iligtas ang aking sarili, kaya po hindi siya maligtas. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo naligtas at hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hindi ito dahil sa inyong sariling gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang espesyal na kapahayagan ng Diyos ng kanyang pag-ibig ay ang Panginoong Espiritu na siya mismong namatay upang ihandog ang kanyang sariling dugo sa ikapagpapatawad, kalilinis ng kasalanan ng sino mang magsisisi kay Jesus at sasampalataya kay Jesus. Yun po ang sagot sa atin pong napakatagal na katanungan, paano ako pupunta sa langit? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Minsan, lagi tayong nagrereklamo sa Diyos, kaunting paghihirap lang. O Diyos, kung ikaw ay totoo, bakit hinayaan mo na mamatay ang aking tatay, ang aking nanay? O Diyos, kung ikaw ay totoo, bakit hindi mo po ako
pinagagaling sa aking karamdaman. Pero alam po ninyo, hindi po natin matutungbasan ang ginawa ng Diyos para sa atin.